Hello guys, good evening. Siyempre, nandito po ako ngayon muli sa inyo upang magbahagi ng salita ng Diyos. Ang topic po natin ngayon ay ang salitang karne, ang pagkain ng karne. Sa unang panahon sa Levitico chapter 11 verse 7, bawal talaga ang pagkain ng karne. Ganito yung pagkakasabi. Ang baboy, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Yan po ha, bawal po talaga ha sa Old Testament na kumain ng karne. Yan. Pero po, pagdating po sa panahon ni Jesus Christ sa New Testament, ganito po yung kanyang pagkakasabi. Sa Mark 7 verse 19, lahat ng pagkain ay kanyang nilinisan, bagamat ang nakapagpaparumi sa tao ay ang lumalabas sa kanyang bibig, lumalabas sa kanyang mouth. Siyempre yung pagmumura, ganyan, 'di ba? Yung po yung nakapagpaparumi sa atin. Bali, nilinisan niya na po lahat ng pagkain, kasama na po yung karne doon. But be watchful. Yan. Be careful po tayo. Kasi po, meron din pong mga verses sa Biblia na nagsasabi na bawal kain ng karne. Nandito po. Be careful po sa Gawa chapter 15 verse 29, ganito po yung sabi. Bawal kumain ng baboy na inialay sa Diyos-Diyosan na hindi tumulo ang dugo. Yan na. Ngayon alam nyo na. Meron pa rin pong part na hindi po tayo pwede kumain ng karne. Once na ito po ay inialay sa mga Diyos-Diyosan. Pati na rin po ang dugo. Diba? At ngayon, nang dumating si Pablo, siyempre si Pablo po ay nag-aaral ng law. Marunong din po siya mag-timbang-timbang, rightly dividing the word of truth. Nakasulat din po yon sa Biblia. Yan. Ganito po yung sabi niya sa 1 Corinthians chapter 8 verse 13. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh, while the world standeth, lest I make my brother offend. Meron pong respeto si Pablo. Kapag ang kanyang kapatid sa paniniwala hindi po kumakain ng karne, or saan po siya galing nung una, hindi po siya kumakain ng karne, igagalang niya. Hindi siya kakain ng karne sa harapan ng taong sa kanyang kapatid sa paniniwala. Diba? Dapat tayo rin po ay marunong din po tayong rumespeto sa iba na hindi kumakain ng karne. Kung para sa kanila marumi, kung para sa kanila bawal, i-respect po natin. Kasi po ganito po yung sabi sa, balikan po natin yung verse 12 sa Corinthian pa rin po, na but when ye sin so against the brethren and wound their weak conscience, kapag tayo po ay nagkasala sa ating kapatid sa paniniwala at nasugatan ang kanilang konsensya, ye sin against Christ, tayo po ay nagiging makasalanan sa harap ni Kristo. Be careful po tayo ha. Yan, dapat meron po tayong respeto sa ating mga kapatid sa paniniwala upang hindi po sila ma-offend. At ngayon, ganito rin po yung sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Ito po yung dapat iwasan natin. Yung mga taong sa huling araw, yung mga taong bali humiwalay na sa paniniwala ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. At pumunta na sila sa espiritong marumi. Ganyan. Malaswa. At sa mga taong humiwalay na, syempre, doon na sila naniniwala sa mga doktrina ng mga demonyo. At ngayon, nagkasabi rin po sila, ganito po yung kapangyarihan ng demonyo. Speak it light, lies in hypocrisy. Nagkasabi po ng kasinungalingan na may mapagmataas. Yan. Having their conscience seared with a hot iron. Yan po. Then, ganito po. Verse 3. Ipinagbabawal ang pag-aasawa at nag-uutos na bawal kain ng karne. Yan po ang dapat nating layuan.
Kasi alam po natin na malinis na ang lahat ng bagay. Lahat ng pagkain. You know, which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Kaya ngayon, alam na po natin ang katotohanan. Huwag po natin paniwalaan ang mga taong nagtuturo ng ganito. Nagtuturo ng galing sa demonyo. Alam natin ang pagbabawal ng pag-aasawa at ang pagbabawal ng pagkain ng karne. Yan po yung dapat nating iwasan. Yan po. At I hope naunawaan niyo po ngayon yung aking sinabi sa inyo. And ito lang po. Salamat. Goodbye.